Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the morning here in the Philippines. Napalate tayo ng pag-vlog ngayon, no? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. Hi, hello, shout out sa inyo lahat. At sa mga audience ko dito sa Pilipinas, good morning, good morning, good morning. Shout out na rin sa inyo. Okay, pag-uusapan natin, guys, matindi itong balita natin ngayon. It's a good news talaga itong balita natin. Okay? Si President Bongbong Marcos nagdesisyon na tungkol sa ICC o International Criminal Court. Alamin natin kung ano ang kanyang desisyon. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan itong mga labi ng mga Aquino ngay ginagawa itong si Presidente Bongbong Marcos. Grabe, saludo ako kay President Bongbong Marcos dito, guys. Okay, pero bago ang lahat, bago natin itatalakay itong mga magandang balita natin, no? Like and share natin sa ating mga Facebook, okay? Or sa YouTube natin, okay? I-like ito. Ready? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na lahat para kakalat ito sa taong bayan, ha? Yan ang purpose niyan. At also, dyan nakalagay Donmar TV. Okay? I-follow nyo yan lahat o subscribe kayo, okay? Follow o subscribe. Ready? Sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, naka-follow na lahat. Very good. Punta tayo dito sa ating magandang balita. Okay? Si Presidente Bongbong Marcos nagdesisyon na itong Pilipinas natin hindi na o ayaw nang magbalik tayo sa ICC. Okay? International Criminal Court. Hindi na babalik tayo kasi noong panahon ng March 2018 sa administrasyon ni Pangulong Duterte, tumiwalag tayo. Membro tayo dito noon. Ngunit tumiwalag tayo with the pangunguna ni President Duterte noon, former president natin. Okay? Basahin natin itong balita. Ito yung binalita. Okay? Binalita ito ng Global Daily Mirror. Okay? PH won't rejoin ICC, says PBBM. President Bongbong Marcos declared on Monday that the Philippines has no intention of rejoining the International Criminal Court or ICC. Marcos made this announcement following his meeting with Solicitor General Minardo Guevara, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla o si Boying Remulla, Executive Secretary Vic Rodriguez, and former presidential spokesperson na si Harry Roque o private counsel, no? Kilala naman natin 'to. 'Di ba? Sa panahon ni Pangulo Duterte. So ayan. Yan ang malaking balita. PH won't rejoin ICC. Ano kayo ngayon mga ICC? Kasi sa panahon, okay, balik ko muna ito. Hindi yan. Sa panahon ni Pangulong Duterte, no? Membro tayo dito noon. Pero tumiwalag si Duterte dahil sa walang visa itong mga pinagsasabi ng ICC. Naganap niyan noong March 2018. Tumiwalag tayo at hindi na tayo membro ng ICC. Okay? So, yan, maraming nagtanong, ano ang rason ni Presidente Bongbong Marcos na hindi na tayo babalik sa ICC? Yan ang mga tanong ng mga netizens at yung mga kalaban ng administrasyon. Oh. So, sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, ayaw na nating babalik dyan sa ICC because yung justice system natin ay maayos lang. No? So, insulto naman yan sa atin if sila ang mag-handle sa ating justice system. Di ba? So, yan. Ayaw ni PBBM because it is an insult sa ating justice system at hindi naman tayo nakaproblema sa ating justice system. The justice system here in the Philippines is working well. Okay? So,
walang karapatan ang mga ibang banyaga or yung mga foreigners na makisawsaw dito sa ating problema sa Pilipinas. Especially on mga yung sa human rights, yung mga crime, yung mga ganun, wala silang right. Because our justice system here in the Philippines is working well. Okay? So, meaning, wala silang jurisdiction. Yan ang sabi ni Bato de la Rosa. Wala kayong jurisdiction dito sa Pilipinas, kayong mga ICC. Kasi hindi tayo miyembro ng ICC. Yung Amerika nga, tumiwalag. Imagine that one. Yung USA, tumiwalag rin sa ICC. Hindi ko na alam kung bakit yan. Let the US explain to that. Okay? So, nangyari ito, pero alam naman natin, may iilan na gusto tayong maibalik sa ICC. No, meron pa rin gusto yung mga dilawan, pinklawan, no, yung mga biktima kuno ng AGK sa war on drugs, no, gusto sila maibalik tayo sa ICC. For me opinion ko to. Siguro gusto nilang maibalik tayo na miyembro sa ICC kasi gusto nilang ipa-investigate si Pangulong Duterte. Yung ginawa ni Pangulong Duterte na inubos lahat yung mga drug pushers, di ba? So, ang galing. Ang crime ng Pilipinas bumababa dahil kay Presidente Duterte. At kaming taong bayan, ayaw naming itong si Pangulong Duterte makukulong dahil dito sa ICC. Okay? Ayaw namin, taong bayan. At yung mga supporters rin ni Presidente Bongbong, sinusuportahan itong si Pangulong Duterte na hindi ito makulong. Sabi pa nga ni Pangulong Duterte na kung makukulong man siya, ay makukulong siya sa mga kamay ng Pilipino, hindi ng mga kamay ng mga banyaga. Insulto yan, di ba? So, at dahil dito, sa mga pagkukontra nila kay Presidente Bongbong Marcos na nagre-react marami, si De Lima, si Hontiveros, ayoko na lang ibanggit, no, yung mga Makabayang Black, yung sina Franz Castro, nagre-react. Pumalag dahil si Presidente Bongbong Marcos, yan nga, desisyon niya, hindi na tayo babalik sa ICC. Isa dito si Hontiveros. Ito yung sabi ni Risa Hontiveros. Pinalita ito ng Manila Bulletin 4 hours ago. Senator Risa Hontiveros has questioned President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s decision of not making the Philippines rejoin the International Criminal Court, saying there is nothing to be afraid of if there is nothing to hide. Ang galing. Parang marunong din. Risa questions. Okay. So, magre-react ako dito. Parang sinasabi dito ni Risa Hontiveros na bakit naman tayo hindi mag-rejoin sa ICC if there is nothing to be afraid of? Is there nothing to hide? Tanong pa siya. Parang pinagbibintangan. Parang lang opinion ko to. Parang pinagbibintangan niya ang administrasyon natin na may tinatago tayo sa ICC. Hontiveros talaga. Ikaw, alam mo, Hontiveros, masasabi ko sa inyo, wag natin ipaiiral ang ating galit na hindi nanalo yung ating manok. Okay? Kasi, bitter kayo eh. Kung kayo, Hontiveros, payag kayo na sunod-sunuran tayo sa mga banyaga, magpresidente ka, tumakbo ka ng president. Pero ayaw na namin yan. Nangyari na yan sa panahon ni Pinoy. Sunod-sunuran tayo sa mga banyaga. Walang epekto. Naging alipin tayo. Hindi tayo ganyan. Diba? Ang ating justice system dito sa Pilipinas works well. Hindi tayo kailangan ng ICC or yung mga banyaga na yan na makisawsaw dito sa problema sa atin sa Pilipinas. So may mga iilan pa rin na pumapalag dito sa desisyon ni Presidente Bongbong Marcos. Marami. Many to mention. Isa lang ito si Risa Hontiveros. Okay? Itong ICC, itong nasa ilalim, yan sila.
humiling sila sa Pilipinas na babalik sila. Parang hinihikaya tayo na balik na kayo maging miyembro sa ICC. Dahil si former President Duterte ay wala na. Akala nila siguro na madadala itong si Presidente Bongbong Marcos na babalik tayo sa ICC. Ngunit ngayon, nagdesisyon na itong si PBBM. Para humiling sila. Itong mga ICC. Humiling sila na babalik ang Pilipinas sa ICC para raw imbestigahan ang AJK, yung war on drugs, at saka yung mga human rights violation kuno sa panahon ni Pangulong Duterte, mga ganun ba? Makisawsaw sila dito sa Pilipinas? Para sa akin, bakit kami babalik na gumagana naman ang justice system dito sa Pilipinas? Hindi na kami babalik sa inyo. Okay? Baka akala ng ICC na mauuto nila si President Bongbong Marcos. Baka akala nila mauuto ating presidente natin. So, ngayon, no? Galit na galit ang mga kalaban ni Presidente Bongbong Marcos at ni Presidente Duterte, former president natin. Galit na galit yung mga kalaban nila. Alam niyo ba kung ano ang bagay ng ICC? Punta kayo sa bansang may naganap na superpower o yung mga bansang walang gobyerno. Bagay kayo doon. Doon kayo humiling. Di ba? Pwede sila pumunta sa Ukraine at sa Russia, yung may digmaan doon. Pwede kayo pumunta doon. Kasi merong crime against humanity doon sa Ukraine at Russia. Kayo doon kayo pumunta, bagay kayo doon. Okay? So yung comment ko sa inyo mga ICC, no? Ito lang masasabi ko, huwag kayong makialam dito sa Pilipinas. Okay? Huwag kayong makialam dahil ang aming justice system gumagana. We don't need you. Wala kayong jurisdiction dito. We are satisfied sa pagdala ni former President Duterte noon na lahat ng mga pasaway na mga addict, mga drug pusher, tinanggal niya lahat dito sa Pilipinas. Okay? We are happy kaming lahat dito sa Pilipinas. Okay? Yan ang komentaryo ko sa inyo. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react kung ano ang masasabi nyo sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung tama lang ba na hindi na tayo babalik sa ICC. Okay? At mag-comment, mag-react din kayo kung anong masasabi nyo sa ICC na humiling pa sa atin sa Pilipinas na imbestigahan raw yung mga pangyayari natin. Comment, react, babasahin natin yan. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan, this is a short balita lang itong pangalawang topic natin. Basahin natin ang balita ha. Ibinalita ito ng vlogger na si Coach Jarrett. Okay? Ito yung kanyang nakalagay sa kanyang caption. Nagpadala si President Bongbong Marcos ng bulaklak sa puntod ng mga Aquino bilang paggunita sa death anniversary ni Cory Aquino. Sabi nga ni PBBM, do not let your hate overcome your humanity. Practicing what he preaches. Yan, sinabi yan ni Pangulong Pangulong Bongbong Marcos noon. Hindi, ngayon yan sinabi. Ngunit sabi niya na ang comment ko dito is magaling talaga itong si Presidente Bongbong Marcos, no? Mabait na tao talaga. Mabait dahil alam naman natin na itong mga Aquino ay ito yung karibal nila sa politiko. Maraming paninira ang ginawa ng mga Aquino, ng mga Marcoses, ngunit hindi siya nagtanim ng galit. Still sa anniversary ng kamatayan ni Cory Aquino, nagbigay pa nga ng bulaklak. Oh, tingnan nyo yan. Nakakatouch. Hindi yan plastic ha. Nagpagbibigay respeto yan ng death anniversary. Oh. Pero kayo, anong ginagawa niyo during sa martial law? Rally kayo ng rally. Oh, martial law, hindi kayo nag-celebrate ng mga death anniversary ni Ferdinand Marcos Sr., di ba?
Mm. Batikos kayo na batikos. O, ngayon, yung death anniversary ni Cory Aquino, tingnan nyo ang ginagawa ni PBBM. Binigyan pa ng bulaklak. Di ba? Ganyan kabait ang presidente natin. Karapat dapat ka talagang presidente sa Pilipinas. Kasi nasa katinuan ng kaisipan itong ating Pangulo at mabait yung asal. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Anong masasabi nyo sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos na binigyan niya ng bulaklak ang mga Aquino? I-comment nyo, babasahin natin yan. Okay? Guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan ang totoong mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Iwas tayo sa fake news. Okay? Like and share. And also guys, don't forget na i-subscribe itong channel ko sa YouTube and also sa ating Facebook is i-follow nyo ito Don Mar TV. Road to 100,000 followers and 100,000 subscribers. Okay? So follow me, follow. Okay? Thank you very much. Patuloy nating ipaglaban itong si Presidente Bongbong Marcos at lahat ng mga magagaling na leaders natin sa Pilipinas. Okay? So mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video and God bless everyone.